po sa ating lahat, nasa sa YouTube at saka Facebook Live. Pinagpalakpakan po sa ating lahat. Dito sa labas ng bahay, pinagpalakpakan po sa ating lahat. Are you blessed? Amen! Ay, mga kapatid, patuloy po tayo mag-uwi sa ating Panginoon. I-welcome po natin yung Holy Spirit. Amen. Lahat tayo naman yung i-welcome natin ang Holy Spirit. Tapos natin natin mga kapatid.
God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Ito ba? Amen. Amen. Kaya patuloy lang po tayo magpuri sa ating Panginoon. Kasi, nandyan po si Lord para sa atin. Amen. Kaya mga kapatid, dito tayo, taas na natin ating mga kamay. This is the spirit of life.
sa lahat, dakilang ng Shaddai. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Yesu Cristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa lahat ng kabutihan, walang sawa mong ginagawa po sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na hindi napapagod na tingnan ang mga nangangailangan at hindi napapagod ibigay ang aming mga pangangailangan. Salamat dakilang Diyos muli sa hapon ito sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habang puso kami umaasa at nananalig na hindi mo kami bibiguin. Ipagkakaloob mo ang aming mga pangangailangan, ano man ang aming kahilingan sa ngalan ng bugtong mong anak na si Yesu Cristo. Kaya madalangin po namin bilang mga anak kong patuloy na gahangat na kasunod sa iyong kalooban, mangusap ka po sa amin. Ang mga salitang o Diyos na nais mo maging panuntunan namin upang magawa namin ang mabuti para sa kaluguran ng iyong pangalan. Salita amang dalhin mo sa puso namin sa araw po nito, dakilang Diyos, upang ito'y magiging tanglaw ng aming buhay araw-araw, upang ito'y maging panuntunan namin araw-araw para magawa namin ang lahat na ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sulat po ng sa Lumang Tipan sa aklat ng Exodo, Kabanata 2, simula 1 hanggang sa mga sumusunod na talata.
May mag-asawa buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahilan ng alketran. Pagkatapos isinilid niya rito ang bata at inilagay sa balahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket kaya ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad naman sa tabi ng ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, sinabi niya, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebreya. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreya mag-aalaga sa batang iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang batang ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipangangalan ko sa kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Sa kanyang lahat ng papuri, parangal at kaluwalhatian magpakailanman. Amen? Sino po dito po gustong pagpalain ng siksik-liklik ng pagpapala? Lahat po yan ay nais ng Diyos ipagkaloob po sa atin. Amen? Patuloy po tayong makinig ngayon. Buksan natin ang puso po natin, ang ating pandinig, para makita natin kung paano nagpapala ang Diyos sa buhay ng tao. Amen? Sige po, ang lahat ng handang pagpalain, pwede na maupo. Ayan. Isang mapagpan at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman tayo naririto sama-sama sa gawain ng ating dakilang El Shaddai para na kung saan kanya mga salita ay atin naman mapapakinggan. Amen? Dito po sa binasa po natin sa aklat ng Exodus po, mayroon po ditong isang ina na mayroong anak. Na sabi po dyan ay 3 buwan niyang itinago. Itinago. Pero dumating ang oras na hindi niya na kayang itago. Amen. Bakit kaya kailangan itago yung batang iyon? Mga kapatid sa ating tayo ng Jesucristo, alam po natin na ang tulong ng Diyos ay dumarating sa oras o sa tamang panahon. Amen. Dumarating po yan kasi talagang ang Diyos po ay laging handa naman talagang ibigay ang anumang ating pangangailangan. Amen? Kagaya namin nasabi nga ni Father, ang Diyos hindi napapagod tanawin ang ating pangangailangan at hindi napapagod ibigay po yung ating mga pangangailangan. Amen? At yan po ang Diyos na kung saan mga kapatid ay hanggang ngayon hindi nagbabago po yan. O ano yung kabutihan ginagawa niya noon, patuloy niyang gagawin sa buhay natin ngayon. Amen? Dumating po yung panahon na kung saan, alam po natin minsan, sino na po sa inyo minsan nasiraan na ng loob? Wala pa naman. Di ba yung minsan masiraan ng loob, huwag lang masiraan ng ulo, Ayan. Ayan. Kasi kapag nasiraan ng loob, minsan mayroon pang may maaayos pa, Ayan. Minsan, dumarating sa buhay po natin, nasisiraan tayo ng loob, ito yung panahon na tila bagay, nawawalan tayo ng pag-asa, wala na kung saan ay natatanaw natin, wala na tayong magagawa hanggang doon na lang. Na minsan,
pilit na lang natin tanggapin kung ano na talaga yun. Amen. Wala na kung saan po ay masasabi natin na ito na talaga yun. Hindi po ba? Pero alam po natin sa ating Diyos naman ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Amen. At ibang pamamaraan ng Diyos kaysa pamamaraan ng tao. Amen. Ito po yung panahon ng mga Israelita nung sila nasa Ehipto po ay dumaranas na sila ng mga kagipitan, paghihirap. Nagsisimula na dumarating yung pag-uusig sa buhay nila sa Ehipto po. Kasi doon sa Ehipto po ay nagkaroon na ng bagong hari. Yung dating hari na nakakakilala po kay Jose, na kung saan mga kapatid ay pinagpala ang bayan ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng tagutom, hindi sila dumanas ng tagutom. Dahil kay Jose, yung sandali na yan, na si Jose po yung namamahala po doon sa bayan ng Ehipto. Subalit mga kapatid, nung nagkaroon na ng ibang hari po, nagiging iba na yung kanilang pananaw sa mga Israelita. Naging iba na po yung kanilang pananaw, mga kapatid, na kung saan yung dati po na pananaw nila po doon sa mga Israelita na kung saan ay nagiging daan para mapagpala. Dirong po yan yung panahon na kung saan ang lahat ng bansa sa paligid ng Ehipto po sa kanila bumibili ng pagkain. May 7 taon na tagutom po yan, mga kapatid, sa ating Kristo. Pero ang bayan po o ang bansa po na ito ng Ehipto po ay hindi nagkulang. Nanagana po sila dahil doon sa lingkod ng Diyos na pinadala po sa kanila sa pamamagitan ni Jose o ni Joseph. Alam po natin po yan, naririnig natin yung istorya po yan, mga kapatid sa Panginoon Jesus. Ngayon po dito po, na iba yung paningin ng hari. Yung pumalit na hari po sa Ehipto, na iba yung kanyang pananaw sa mga Israelita. Hindi pagpapala para sa kanya ang mga Israelita, bagkus isang panganib. Panganib ang tanaw niya. Ang sabi po dito sa talatang siya, mga kapatid, ito po yung kanyang natatanaw. Sa talatang siya, sinabi niya sa kanyang mga kababayan, ang sabi po, lumipas ang panahon at ang Ehipto ay nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Yung patuloy na pagdarami dati ng mga Israelita sa lugar ng Ehipto po ay para po sa dating paraon o hari ng Ehipto, biyaya para sa kanila. Amen? Biyaya yung pagdami po nila kasi sila ang nagiging dahilan para ang bansa nila ay mapagpala po ng Diyos. Subalit sa nagpalit na hari po, iba na ang kanyang pananaw. Ang sabi po, yung kanilang pagdami ay panganib na para sa kanila. At dahil panganib na yan para sa kanila, gusto niyang pigilan ang pagdami ng mga Israelita sa Ehipto. At anong ginawa niya na para mapigilan iyan? Ang mga Israelita po ay binigyan niya ng mabibigat na trabaho. Mabibigat na trabaho ang ibinigay sa mga Israelita. Maliban pa po sa mabibigat na trabaho, may kota pa sila. May kota po sila na kapag hindi nila naabot yung kota niyan, hindi sila pwedeng kumain. Amen. Diba? Sa bigat ng trabaho, mapapagod ka talaga. Ang problema, wala kang pagkain kapag hindi umabot ng kota. Nasubukan niyo na bang mga labi? Tapos sasabihin sa'yo, pagod ako. Kaya ang sabi ko dyan, kinakailangan mapigilan yung kanilang pagdami. At ang tanging paraan na isip ng hari na ito, paguri itong mga kalalakihan ng Israel. Amen. Para pag nanganagit na sila, pagod sila. Amen po ba? Mapigil yung kanilang pagdami, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan pinahihirapan sila, sila na mabibigat na gampanin, at higit sa lahat, may kota po sila. Pag hindi umabot sa kota, hindi sila pinakakain. Yan yung kahirap po.
Subalit mga kapatid sa ating Yesu Kristo, sa talata 12, pakinggan po natin ito. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya sila kinapuputan at kinakatakutan ng mga Ehipsyo. Kung kailan sinisikil, lalong dumadami. Wala pang birth control po ng panahon siguro iyan. Amen. Pero believe ako dito, pagod na dumadami pa. Palakpakan natin ang ating Panginoon Yesu Kristo. May dahilan po yan, mga kapatid, sa ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya nang sandali na yan, lalong natatakot po yung hari po na ito sa mga Israelita kasi lalo pa silang dumadami kung kailan sinisikil. Ano ang dahilan po dyan, mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo? Ang bayang Israel ay bayan ng Diyos. Bayan po sila ng Diyos. Sila po yung bayang pinili po ng Diyos para maglingkod sa Diyos. Amen? Kung ang bayang Israel ay pinili ng Diyos para maglingkod sa Diyos, ang pagpapala dadaloy muna sa bayang Israel upang ang bayang Israel ay maging pagpapala sa lahat ng bansa. Nakukuha niyo po? Dahil sila ang lingkod ng Diyos, sila ang bayan po na pinili ng Diyos para maglingkod sa Diyos, yung pagpapala ng Diyos, dadaloy muna sa bayang Israel para ang bayang Israel ay magiging pagpapala sa lahat ng bansa. Alam natin si Abraham yan, si Abraham ang pangako ng Diyos, magiging ama ka ng lahat ng bansa. Lahat ng bansa pagpapala ito dahil sa iyo. Amen? Na nangyari po ang lahat ng iyan, yung pagpapala na ito dumaloy sa bayan po ng Ehipto, mga kapatid, sa bansa po ito, dahil po sa mga Israelita. Ginamit sila ng Diyos para dumali sa bansang ito ang mga pagpapala ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon Yesu Kristo. Glory to God. Tayo ngayon ang mga makabagong Israelita. Amen. Kung tayo mga makabagong Israelita, ang ibig ipakita sa atin ng Diyos, ihatid sa atin ng Diyos, nais ng Diyos ang pagpapala sa iyo muna dumating para maging pagpapala ka sa marami. Gusto mo ba yun? Okay lang ba sa iyo yung ganon? Palakpakan natin ang ating Panginoon Yesu Kristo. Ang hindi alam ng hari na ito, ang kinakalaban niya hindi ang mga Israelita. Ang kinakalaban niya ay ang Diyos na pumili sa bayan ito. Ang Diyos na humira sa bayan ko ito upang na yung pagpapala buhat sa bayan ito ay dumaloy sa lahat ng bansa. Amen? At nais ng Panginoong Yesus, hindi lang sa kanila dumaloy ang pagpapala na yan, nais ng Panginoon, dumaloy sa atin lahat yan para ang bawat isa sa atin ay magiging pagpapala sa marami. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sister, isa kang pagpapala na kaloob ng Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ngayon po, para mapigilan na naman yung pagdami ng mga Israelitang ito, anong ginawa ng hari? Kinakailangan patayin ang lahat ng sanggol na lalaki. Amen. Kaya nag-utos yung hari na ang sabi ng hari sa mga madrona ba? Ano kanya po madrona? Yung nagpapaanak? Ano? Ang utos niya, kapag ang mga Hebreya ay nanganak ng lalaki, kailangan patayin. Yung mga nagpapaanak may takot sa Diyos. Kaya hindi nila pinapatay. Ang kanilang dahilan kapag tinawag sila ng hari, ba't hindi niyo pinapatay yung mga sanggol na lalaki? Ang dahilan nila, kasi ang mga Hebreya madaling manganak. Papunta pa lang kami, nakalabas na yung bata. Ang sabi po nila, gustong ipapatay. At ang sabi po ng hari po na to, lahat ng sanggol na lalaki itapon sa ilog. Itapon sa ilog. At ang hayaan na lang mabuhay ay ang mga sanggol na babae. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo.
Kaya kung ikaw ay nasa panahon ito, mapalad ka kung isinilang kang babae. Amen? May pagkakataon kang mabuhay sa mundo. Di po ba? Pero kapag ikaw ay may sinilang na lalaki po, mga kapatid, medyo malas. At ito po ang panahon kung kailan isinilang si Moises. Amen. Si Moses po isinilang sa panahon na kung saan nasa panganib ang kanyang buhay. Amen. Na ang lahat ng mga sanggol ng panahon ko na yan, tulad niyang lalaki po ay kinakailangan patayin. Kaya ang sabi po diyan, itinago siya ng kanyang ina sa loob ng 3 buwan. Itinago sa loob ng 3 buwan. Purihin natin ang ating Panginoon, Jesucristo. Pero mga kapatid, paano siya iniligtas ng Diyos? Si Moises. Ayan, pinaanog sa ilog. Amen. 3 buwan po siyang itinago ng kanyang ina. Na ang sabi po diyan sa binasa po natin sa Kabanata 2, ang sabi po 3 buwan na itinago ito ng kanyang ina, mga kapatid. Subalit dumating, ang sabi po, nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha na siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Madali bang itago ang isang sanggol? Palagay ko hindi. Kasi pag nagutom yun, iiyak iyon. Pag nasaktan lang yun, iiyak iyon. Kapag hindi maganda pakiramdam, iiyak ko iyon. Amen? Kaya siguro, kahit kung saan lang siguro nakakarating ng ina ni Moises para itago lang po siya. Pero siguro habang tumatagal, pasikip na yung mundo nilang mag-ina. Amen? Bakit po? Kasi halimbawa, umiyak si Moises. Pag umiyak si Moises at may nakarinig na kung saan mga Ehipsyo, galugarin nila yung mga lugar na iyon, kung saan nagmumula yung iyak na yun. Lahat ng tahanan siguro papasukin nila, kahit hindi doon nanggagaling yung bata. Malamang pipilitin ilabas yung bata. Pati sila mapiperwestyo. Kaya siguro kapag umiiyak si Moises, baka pati kapit bahay nila, isinusumbong na sila. Kasi pati sila, malamang napiperwisyo. Kaya sumisikip na ang mundo na pwede niyang dalawa ng kanyang ina para maitakot at mailigtas ang kanyang anak. Amen. Tungkulin ng isang ina na lagi po ilagay sa isang ligtas na kalalagayan ang kanyang anak. Tungkulin po iyan ng isang ina. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Malakas na pupuri para sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Subalit dumating ang panahon na wala na po siyang magawa. Amen? Kaya ang ginawa niya, inilagay niya doon sa basket at inilagay sa ilog si Moises. Yung tubig ng oras na yan ay larawan ng kamatayan. Kasi kinakailangan ang lahat ng bata itapon doon sa ilog. Amen. Kaya yung tubig para bagang, ang tubig ng panahon na yan, ng sandali po na yan, ay para po sa mga sanggol na isinilang ay lugar ng kamatayan para po sa kanila. Pero kahit lugar po yan ng kamatayan, mga kapatid, tingnan po natin ito kung anong ginawa ng ina ni Moises. Inilagay niya sa tubig ng kamatayan ang kanyang anak. Amen. Lahat mamamatay sa kita ng tubig, lahat ng sanggol. Inilagay niya ang kanyang anak doon sa ilog na kung saan, mga kapatid, magiging sanhi ng kamatayan ng kanyang anak. Pero hindi niya inilagay sa ilog ang kanyang anak na hindi ligtas. Ilagay niya man sa ilog ng kamatayan ang kanyang anak
pero tiniyak niya na ang kanyang anak ay ligtas. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon Jesus. Yan ang ina. Amen. Yan ang ina. Doon pa lang sa 3 buwan nilang pagtatago, pati buhay niya nangangani. Amen? Pati buhay niya bilang ina nangangani kasi mga kapatid, hinahanap sila kung saan marinig yung iyak ni Moses. Ano doon ang lahat ng mga Ehipsyo na naghahanap ng mga sanggol. Pati buhay niya nangangani. Pero dito makikita po natin bilang isang ina, hindi niya talaga hinayaan na ang kanyang anak ay mapahamak. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Malakas na papuri ko sa Diyos. Nung wala na po siyang magawa, inilagay na sa basket iyon. Ipinaanod na lang, hinayaan na lang kung saan dalhin ng tubig ang kanyang anak. Pero saan man dalhin ng tubig ang kanyang anak, alam niya ligtas. Amen. Alam niya ligtas yung kanyang anak kasi hindi lulubog. Amen. Biro niyo po niya, nung ando doon na sa tubig, nagkataon naman na ang anak ng paraon, yung prinsesa ng sandali na yan, ay maligo doon sa tubig, sa ilog. Nagkataon naman na maliligo yung prinsesa po iyon. Nakita ng prinsesa po yung basket po na yon. Hindi ko lang alam kung nagkataon, pero kung ang Diyos ay kumikilos. Amen. Nung sandali po na yan nakapatid, nakita ng prinsesa po yung basket po na iyon. Ipinakuha niya sa kanyang katulong. Ipinakuha niya sa kanyang katulong yung basket na iyon, at nung buksan niya, nakita niya yung sanggol na iyon. Nakita niya yung sanggol, mga kapatid, nung sandali po iyon. Nung makita po ng prinsesa yung sanggol, naawa siya. Na kung saan hindi niya dapat gawin iyon. Amen? Hindi niya dapat kaawaan yung bata. Wala siyang karapatan maawa sa bata. Bakit nga kapatid sa Panginoong Jesus? Kasi alam ng prinsesa ito na utos ng hari na ang lahat ng sanggol na lalaki ay patayin. Amen. Kaya kapag naawa siya sa batang ito, lalabag siya sa utos ng hari. Amen. Lalabagin niya mismo yung utos ng kanyang ama. Nung makita ng prinsesa yung bata, hindi siya nagtawag. Tawagin niyo yung mga inutusan ng hari na kung saan ay dapat pumatay sa mga sanggol na ipinanganak ng Hebrea. Dapat yun ang kanyang gagawin. Amen? Bilang anak ng hari, dapat yung utos ng hari, dapat susundin niya. Pero dito po, nung sandali po na yan, nung makita po ng Hebrea yung bata po nito, hindi yung galit na yun sa puso ng hari para sa mga sanggol na ito ang nabuhay sa puso ng prinsesa. Kundi ang nabuhay sa puso ng prinsesa ay ang awa para sa sanggol na iyon. Naawa siya sa sanggol na iyon. Minsan may sinasabi tayo na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa. Purihin natin ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Nung gawin ng ilan na ito ang lahat ng pamamaraan para mailigtas yung kanyang anak na si Moses, ang sandali ng kapatid, makita po natin yung awa ng Diyos. Amen. Yung awa ng Diyos nung sandali na yan, kumilos. Saan kumilos yung awa ng Diyos ng sandali na yan? Mismo sa puso ng kalaban. Amen. Mismo doon sa puso ng kalaban, inilagay ng Diyos yung awa na iyon para mailigtas ang anak na ito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon Jesus. Na minsan nakikita natin basta patuloy lang tayo gumagawa ng mabuti. Amen? May awa ang Diyos. Amen? Kasi minsan di po ba, may mga taong nagsasabi minsan, kung may awa ang Diyos. Nakarinig na kayo ng gano'n?
Di ba? Kasi kapag naririnig mo sa tao minsan yung salitang, kung may awa ang Diyos, sasabihin minsan, hayaan niyo po, darating itong pagpapalain din po kayo, minsan sagot ng tao, kung may awa ang Diyos. Bakit? Wala ba talagang awa ang Diyos? Amen? Kapag sinabi mo kung may awa ang Diyos, parang hindi mo kilala kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen? Hindi mo kilala kung gaano ka maawain ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Pero dyan po mga kapatid, nakikita po natin dito na yung ginagawa po ng ina na ito na kabutihan, kung sandali po na yun mga kapatid, para po sa kapakanan ng kanyang anak, para sa kaligtasan ng kanyang anak, tinapatan ng Diyos ng awa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon Jesus. Biro mo, mismo yung prinsesa ang lalabag. Amen? Sa utos ng kanyang ama. Pero makita natin yan kung paano ginamit ng Diyos ang taong ito para lang maingatan ang sanggol na ito. Amen? Grabe kumilos ang Diyos. Minsan napakahirap, biro mo minsan ang gagamitin sa iyo ng Diyos para pagpalain kay kaaway mo. Diba? Naranasan ko kasi yan eh. Pag-apa ko sa ground ng PICC, unang apa ko po, pagbaba ko ng jeep, hindi ko pa kilala ang El Shaddai, hindi ko pa alam ang El Shaddai po. Pero pag nakisakay na ako ng jeep, papunta sa El Shaddai, nung marinig ko yung El Shaddai, panahon ng kalikuhan sa buhay ni Brother Edgar, hindi alam kung saan tutungo. Na kung saan ay puno rin ng suliranin. Ngayon po, El Shaddai, pumili ako doon sa mga taong sasakay na hindi pupunta sa El Shaddai, papunta PICC. Pagdating ko sa PICC, pagbaba ko sa jeep, mga kapatid, di pa ako nakakalayo, ilang hakbang pa lang, ang nakasalubong ko na, taong iniiwasan ko. Taong iniiwasan ko. Kasi alam ko kung anong galit meron siya sa akin nung sirain ko siya sa trabaho niya, sa hanap buhay niya. Totoo po yan. Kasi nung araw, ganun lang kasi sa trabaho pinasa ko eh. Para kumita minsan, kinakailangan. Kung meron apakan, naapakan mo eh. Nabuhay tayo sa ganun. Salamat sa Diyos. Inalis. Noob ng Lord, mawala ako doon. Dito ako dinala sa gawain ko. Nasalubong ko. Sabi sa akin, guys, saan ka pupunta? Di ako makakibo. Guys, saan ka pupunta? Di ako makikibo. Natulala po ako. Sabi niya, guys, saan ka pupunta? Napabuntog hiningawat, sabi ko sa kanya, dito daw, dito sa El Shaddai. Sumakay ako ng jeep, narinig ko yung sigaw ng El Shaddai. Nakisakay ako ng jeep para pumunta dito sa El Shaddai. Tingnan ko ano kung El Shaddai. Alam niyo po anong sagot niya sa akin? Ang sabi niya sa akin, kung ang pinunta mo dito ay si El Shaddai, pagpapalain ka ng Diyos. Nanginig mo yung salitang iyon buwan sa labi ng taong kinakatakutan mo. Amen? Taong iniiwasan mo dahil alam mo, meron siyang maaring gawin siyang hindi mabuti, dahil sa ginawa mong hindi mabuti, pero buhat sa labi ng kaaway, marinig mo yung salita, pagpalain ka ng Diyos. Inihatid ka ako kasi ang PICC mo, nakabakod yan ng sawali. Buong PICC ground na kung saan nagkakatipon ng El Shaddai, nakabakod ng sawali. Pinatid niya pa ako, pinasok niya pa ako sa gate number 7. Tanda-tanda ko pa yan. Ano lang date na yun? 22. O 27 anniversary ko sa gawain ng El Shaddai. Nakapagin sa akin, kasi hinatid ako. At sabi niya sa akin, hindi na kita mandala sa loob. Sabi niya, pumasok ka na lang sa gate na yan. Ang sabi niya, kasi aalis muna ako, may pupuntahan pa ako. Grabing pagpapala ng Diyos, Dito po, ito ginamit ngayon, yung prinsesa nito, ginamit ng oras na yan, para na kung saan mga kapatid, yung sanggol na ito, ng ina na ito, ay maligtas. Amen. Purihin po natin ang ating Kristo. Nakinig po kayo.
Maiksi lang ito. Marami po na kung saan minsan nasisiraan ng loob. Pero mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Diyos. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Amen? Nag-bless ako kahapon sa sharing ni Sister Cindy po. Kung paano kumilos ang Diyos ang buhay sa kanyang buhay nung sa panahon na kung saan ay tila bagay wala na sa dulo na. Ano? Pero kumilos ang Diyos sa buhay niya. Dito po mga kapatid sa ating Penso Cristo, lumapit yung kapatid ng bata ni Moises doon sa prinsesa. At ang sabi po ng kapatid ni Moises sa prinsesa, ihahanap ko kayo, kung gusto nyo, ihahanap ko kayo ng Hebreyang mag-aalaga sa batang iyan. Ang sabi ng prinsesa, sige, ihanap mo ako. Sino yung naging iyaya ni Moises? Nanay niya. Hinayaan ba ng Diyos na mawala sa piling ng ina si Moises? Hindi. Hinayaan ba ng Diyos na mawala sa ina na ito yung kanyang anak? Hindi. Hallelujah. Hintayo po yung kilos ng Diyos na yan. Gawa ba yan ng tao? Gawa yan ng Diyos. Gawa yan ng Diyos, mga kapatid, sa ating Penso Cristo. Mismo yung nag-alaga kay Moises, yung kanyang ina. Kahit si Moises umiyak, hindi na nila kinakailangan magtagupa. Kahit si Moises umiyak at puntahan sila ng mga inutusan ng hari na kung saan kunin ang mga sanggol para patayin, hindi nila pwedeng pakialaman si Moises sa piling ng kanyang ina dahil protektado sila ng anak ng hari. Purihin po natin ang ating Kristo. Kita niyo po yung protection na yun ng Diyos, mga kapatid, sa tao po ito, kay Moises, nung panahon ng isinilang niya na ang kanyang buhay ay nasa panahon ng panganib. Amen? Nasa panahon ng panganib. Hindi hinayaan ng Diyos mapawagay si Moises sa kanyang ina. Yung ina na kung saan lahat ay paraan, ginagawa lahat ng paraan para mailigtas yung kanyang anak, hindi hinayaan ng Diyos mawala sa kanya ang kanyang anak. Alam po natin bilang ina kung anong hirap ang nararanasan ng mga ina noong oras na yan na kinukuha sa iyo ang anak mo para patayin. Hindi yun madali sa mga ina ng kapatid, nakikita po yan. Pero dito lang po nakita lang talaga ng Diyos sa puso ng ina ni Moises yung pakikipaglaban ng ina na ito para sa kapakanan, kaligtasan ng kanyang anak. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo na yung kanyang hangar kung paano iligtas ang kanyang anak ng sandali na yan, dumating man sa huli na wala na siyang magagawa, ang Diyos na ang kumilos para sa kaligtasan ng kanyang anak. Yung hindi niya magagawa ay ginawa na ng Diyos nung sandali po iyon. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo na tila talaga ng sandali na yan, ipaalog niya na yung kanyang anak, ilagay niya sa tubig para bagang sinasabi ng ina nito, O Diyos, ikaw nang bahala sa aking anak. Amen. Sa kamay mo ipinagkakatiwala ko na yung aking anak. Amen. Bibitawan ko na siya. Amen. At yung bitawan, siguro dalangin na, bahala ka na sa kanya. Amen. Pero may Diyos na alam natin, maari, kung yun ang kanyang dalangin, may Diyos na nakarinig ng kanyang dalangin. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Glory to God, glory to Christ Jesus. Mabuti daw ang Diyos. Amen. Mabuti ang ginawa ng Diyos. Tingnan niyo po ang isang mabuti. Sa talata po ay siyang, kabanata po 2, talata po ay siyang, ito ang sinabi, nang dumating ito, sinabi ng prinsesa sa talata 8, sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang batang ito at uupahan kita. Narinig niyo yung salitang uupahan kita? Grabe pagpapala, siksik-liglig.
Anak mo na yung inaalagaan mo, babayaran ka pa. Saan ka pa? Amen! Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon ng kung saan matitinding panganib iyan, mga kapatid, amen? Mabigat na pagsubok itong kanilang inakaharap na yung mga bata inaalis sa piling ng ina para patayin. Pero yung ina ni Moises po na yan, mga kapatid, inaalagaan na si Moises, binabayaran pa. Hallelujah! Kita niyo yung kabutihan na yan ng ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos na kung saan tumawag sa bayang Israel para na sila'y maglingkod at kung saan magiging pagpapala sa marami. Ang Diyos na ito ay hindi nagbabago. Amen. Siya pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya sa sulat ni Pablo sa aklat po, sa aklat ng Roma, kabanata po ay 8 at talata po ay 28. Ang sabi po, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Purihin natin ang Diyos. Ang Diyos ay kasamang gumagawa ng nagmamahal sa Kanya. Amen. Sa mga taong inawag niya para sa kanila ikabubuti. Tinawag ka ng Diyos. Ang Diyos ang nagdala sa iyo sa gawain kung ito. Amen. Ang Diyos ang nagdala po sa iyo. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Isa lang ang inaasahan ng Diyos. Buhat sa iyo na tinawag niya, mahalin mo lang siya. Mahalin mo lang ang Diyos na ito. At ang sabi niya, gagawa siya kasama mo. Amen. Kikilos ang Diyos na ito sa buhay mo. Hindi ka iiwan ng Diyos na ito sa buhay mo. Sa kalalagayan ng bayang Israel, nung panahon ni Israel sa Egypto, hindi sila nakalimutan ng Diyos. Hindi sila nakalimutan ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, anumang pagsubok ang dinaraanan mo, anumang pagsubok ang nararanasan mo sa buhay mo, huwag ka masiraan ng loob. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Huwag na huwag mong isipin na ikaw ay nakalimutan ng Diyos. Tumayo po tayo lahat. Magagawa ng Diyos ang kabutihan niya na ginawa niya sa ina ni Moises sa bawat isang isa.
Huwag mong kalimutan ang ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. Sa pagitan ng pag-alay ng kanyang buhay, binuksan niya ang langit para bawat isa sa atin ay tingin sa oras na tayo tumatawag sa kanya. Huwag mo sanang isipin ikaw at nakalimutan ng Diyos. Bago tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo na Panginoong tagapagligtas ng kanyang buhay, ang pangalan mo'y sa palad niya ay nakasulat. Ang pangalan mo'y nasa palad niya ay nakasulat. Kaya hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Hindi ka niya makakalimutan. Kung ano mang pagsubok dumating ng panahon na yan sa mga Israelita sa Ehipto, nasa gitna ng pagsubok na yan, ang Diyos ay kumikilos para maranasan nila ang pagpapala ng Diyos. Ano mang pagsubok dinaranas mo ngayon, manalig kang may Diyos na mas higit na nakakaalam na mas mabuti para sa iyo, na mas makakabuti para sa iyo. May inilaan ang Diyos na higit na mas maganda para sa iyo. Huwag ka lang makalimot tumawag sa Kanya. Huwag ka lang makalimot dumalangin. Dahil ang Diyos ay laging nakikinig sa atin. Ama namin na sa langit, sa lugar nito ng Hong Kong, Ikaw ang aming kanlungan. Wala kami maaaring masandalan na mapagkukunan namin ng kalakasan. Wala kami maaaring malapitan na pagkukunan namin ng kalakasan maliban sa iyo ang naming nasa langit, maliban sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus, sa pagmamahal na ipinapadala mo po sa amin. Pagmamahal na nagbibigay sa amin ng kalakasan, anumang pagsubok ang aming madinaraanan sa lugar na ito, Panginoong Jesus. Pagmamahal na nagpapatatag sa amin. Pagmamahal, Panginoon, na patuloy, Panginoong Jesus, nagbibigay sa amin patuloy ng pagnanasa, gawin ang mabuti para sa aming mga pinaglilingkuran, upang ang pag-ibig mo, Diyos, ay patuloy may iparating sa kanila, may ipadama sa kanila, Diyos, upang ang kabutihan mo, Lord, ang siyang patuloy namin magawa, o Diyos, habang kami naririto sa lugar ng Hong Kong, Panginoon Jesus. Kaya dalangin ko, dakilang Diyos, patuloy mo silang pagpalain ng magandang kalusugan, patuloy mo silang pagpalain, o Diyos, ng kalakasan, dakilang Al Shaddai, at hinihiling ko, mapagpalain mo ang kanilang mga pinaglilingkuran, Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo, Panginoon, kung paano, Lord, nung ang mga Israelita ay nagiging daan para ang mga Ehipto ay mapagpala mo, Panginoong Jesus. Gamitin mo ang aking mga kapatid na ito ng kanilang pinaglilingkuran, Panginoong Jesucristo, ay mapagpala ang buhay na sa pamamagitan, Ama, ng paglilingkod ng aking mga kapatid na ito, madama nila may Diyos na nagmamahal sa kanila, may Diyos na mabuti na gumagawa sa kanila ng kabutihan. Paghariin mo rin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa mga kanilang pinaglilingkuran, at ang pag-ibig na yan, Ama, ay patuloy dalangin namin ang maghari, Ama, sa tahanan ng kanilang pinaglilingkuran, dakilang Diyos namin nasa langit. Salamat, dakilang Diyos, pagpalain ng kanilang mga kamay, at sa bawat kamay na yan, Ama, ilagay mo, pagkalog sa aking mga kapatid, ang mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw, ang mabubuting bagay na kailangan ng kanilang mga mahal sa buhay, dakilang Diyos, ilagay mo sa mga kamay na yan, punuin mo mga kamay na yan, Ama, na mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw, mabubuting bagay na may babahagi din namin, O Diyos, para pag-ibig mo, Panginoon, ay aming maipadama, dakilang Diyos. Pagpalain yung mga kamay na yan, na sa bawat gawin yung mga kamay na yan, O Diyos, ay ganap na magtagumpay, dakilang O Shaddai, pagpagila ang tagumpay, at sa bawat gawin yung mga kamay na yan, O Diyos, pag-ibig mo, Lord, ay tumaloy.
Salamat dakilang Diyos namin nasa langit, patuloy mo silang samahan habang naririto sa Hong Kong, dakilang Diyos namin nasa langit at ilagay sa iyong banal na kanina. Salamat dakilang El Shaddai sa ngalan ng Panginoong Jesus. Taas natin ang mga bagay na nais natin itaas. Habang nakataas, panandalian tayong manahimik. Hingin niyo sa Diyos ngayon ang ibig niyo po. Nakikinig po siya po sa atin ngayon. Ama namin nasa langit, pagpalain mo po ang lugar ng Hong Kong. Pagpalain mo ang mamamayan ng lugar po na ito. Ang lahat ng kabuhayan sa lugar nito, Diyos, pagpalain mo Panginoong Jesucristo. At pagpalain mo, Ama, ang lahat ng Pilipino, Diyos, na nasa bansa po ito, dakilang El Shaddai. Salamat dakilang Diyos, patuloy ka maghari sa buhay po namin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo Panginoong Jesus kami iiwan, huwag mo kaming pababayaan. Salamat Ama at aming inaangkina ang lahat ng aming kahilingan itinataas at ipinaparating ko sa iyo na ang lahat ng tuloy nang ipinagkaloob sa amin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Brothers, sisters, ating dasalin ang Salmo 91. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Siyang naghahangad ng pagkukod ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan ng makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag kang tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tanging kong pinagniwalaan. Ikaw iniligtas niya sa panganib sa umang nakikilan. At kahit anumang mabigat na salmo, di ka magdalas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na bangka. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ay pagsasandala pagkat siya'y tapat. Pagsabi ng gabi, di ka matatakot sa namang bagay. Mag-iisa gagawin bigla ang pagsapit ng gabi. Di ka matatakot sa namang bagay. Gawin biglang paglusog pagsapit ng gama. Minsan na kamang larating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasama ng araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay mag-iisang libo. Di ka matatakot at tiyak mo di ka maahon. Ika'y nagmamasilya sa panunood iyong mamasdan. Yawang masasama ay makikita ng pinarusahan. Sapagkat siya ay ang iyong ginawang tagapagsandalan.
at ang pinili mo mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratad, kahit anong uling mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuburin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, siya ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na kabagsi. Hindi ka maano sa mga serpenteng biyong mabawas. Sa iyong krus, aking nililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumataang ako'y ilan. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may nilay ay sasakluhan. Aking nililigtas ang bawat isa ay para ng anak. Sila'y bibigyan ko ng gantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipili ko ang langit at hindi tumatahang ulan. Maaaring magpadala ko sa mga balang upang salagain ang lupain ko. Maaaring palanapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit ang sandali ng bayan ito ng aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Hiringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang kakilasayan at kasagalaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.